Paano pinaghandaan ng COMELEC ang halalang ito bunsod ng Republic Act Code 317? Simple lamang po. Next slide. Sabi na po sa batas, kung ano yung sistemang ginamit noong May 12, 2025 elections, yun din ang sistemang gagamitin ni COMELEC. Ito nga po an exception to the exception of the Government Procurement Act. Inutusan na po ang COMELEC dito, direkta na makipagkontrata doon sa provider ng sistema noong May 12. Wala kaming choice po dito, hindi na kami pwede magpabidding dahil sabi ng Supreme Court, pareho. And in fact, the only variation na meron ng system natin kung bakit ang tawag po natin ngayon sa software ay version 36. Di ba? Natatandaan niyo po nung May 2012, nadinig yung version 35, di ba, ng software? Ito po, kailangan namin, mag-aaway kami ng IT natin pagdating sa file naming convention. Hindi sila papayag. Kaya po ito yung naging version 36. Bakit naging version 36? Sabi nyo, pareho lang dapat. Nagkaroon po kasi ng logos and pictures. That's the only difference. At sabi po ng ating mga IT, pag merong pagbabago, hindi pwede pareho ng file name. Kailangan baguhin. Pero ito po ay nasuri na. Ito, i-rundown ko lang po, ano. Tatatandaan nyo, pag national and local elections, may nadidinig kayong laboratory test, hardware acceptance test, stress test, kung ano-ano pang test. May nadidinig kayong local source code review, may nadidinig kayong international certification. Dumaan po lahat ito. Dahil supposedly, ang paghahanda po namin dyan sana ay para sa October 30. Natapos na po namin yung local source code review. Natapos na po yung certification. Natapos na po yung mga laboratory test, iba pang stress test. Dalawa na lang po yung test na ginagawa namin ngayon sa mga makina na i-deploy. Yung pre-election logic and accuracy test at yung configuration. Bakit ngayon nyo lang gagawin yan? Kasi yan po ay nakadepende dun sa magiging kandidato sa halalan. Magagawa po namin logic and accuracy test kung meron na po mga COC na natanggap na namin noong May 5 hanggang May 7 at mako-configure lang namin yung si version 36 finally dahil meron ng kandidato. Nailagay na po namin sa sistema yung kani-kanilang mga logo at yung kani-kanilang mga pictures na sa kanila rin po nanggaling. Okay, so malinaw. Sana wala nang issue kung bakit yan ay naging version 36 logo picture. Tapos, teka, yung kandidato, hindi po issue yun eh. Hindi po mababago yung ating programa kahit palit-palitan namin yung pangalan doon sa listahan ng balota. Kasi nakadesign yung sistema natin na maglalagay kang pangalan, bawas pangalan, wala pong problema yon. Pero yung lalagyan mo ng logo, lalagyan mo ng picture, yan, may pagbabago. Kasi una, practical. Pahiram naman ako isang balota. Practical. Kung natatandaan niyo po dati yung balota natin noong 2025, di ba isang pangalan, isang row. Tapos, sige, sirain mo na. Nadinig ko yung pwede bang sirain. Yan. Dati po, yung balota natin, isang pangalan, isang row. Ngayon po, dahil may picture at may logo, lumaki. Yan yung pagbabago kung bakit namin kailangan gawin si version 36. Hindi na siya isang linya na maliit, malalaki po siya. Huwag na po yung pahirapan yung sarili niya, bibigyan ko po kayo ng balota mamaya, tiki-tikisa, wag lang po yung uwi. Dahil pabobotohin ko po kayo, kasama kayo sa mga unang nilalang na makakasubok ng sistema ito. Okay? Yan po yung bago nating balota. At yung dati namin kinatatakutan kasi talaga naman po ninervyos kami. Hindi po ito biro. Kung 1,500 muli yung maglalaban-laban sa walo, gaano kahaba ang balota natin? Rolyo po siguro, baka po yung kartulina, kulang pa. Dumating nga po sa punto na nagpahayag si Chairman Garcia na baka magdalawang balota kami. Buti na lang po, ganun lang kakonti sila. So pumasya po sa ganito kahaba na balota. Yan. Next slide please. Okay. So, para bigyan lang kayo ng idea again to implement Republic Act 12317, ang ating pong election period and therefore gun ban, suspension and transfer ban. Yan po ay magsisimula ng July 16 at tatagal ng September 29. Yung pong ating campaign period, July 30 hanggang September 12. So, teka, dahil may nag-file na ng COC noong May 5 hanggang May 7, at ngayon nakikita na namin ang kanilang mga tarpaulin sa kung saan-saan kami umikot, sila ba ay maituturing ng nangangampanya?
meron pong makakasagot. Sila ba ay maituturing ng kandidato? Hindi pa. Bakit? Dahil nga po ito'y automated elections governed by Republic Act 9369. Ang sabi po ng Supreme Court bilang pagsunod dun sa Section 15 ng RA 9369, yung magfa-file ng COC sa automated elections para maimprenta ang pangalan nila sa balota, hindi pa sila kandidato. Kailan sila magiging kandidato? Sa unang araw ng campaign period, and that is July 30. So what is the implication of that? Wala na po yung premature campaigning. Wala na. Dahil di ba po ang campaigning technically ay anumang gawain, partisan political activity to promote the election or the non-election of one person. Pero may isang elemento po yan eh. May isang elemento yan. Kandidato. Kailangan may kandidato. Eh sabi nga po nung batas, hindi pa sila batas na po mismo. Section 15 ng RA 9369. Hindi pa sila kandidato. And therefore, kung hindi pa sila kandidato, lahat ng pagbabawal including premature campaigning ay hindi pa applicable sa kanila. Eh ako po'y aamin. Kasama po ang COMELEC sa nagpo-push sa ating Kongreso na matanggal na po sana yan. Bakit? Nakita po kasi nung ating mga kababayan, napakonfuse sila. Etong paparating na barangay NSK election, sabi nyo, COMELEC, pag nag-file sila ng COC sa September 28, kandidato na sila. Bakit pagdating dito sa national at local elections natin, nag-file na ng COC, kung saan mo na nakikita, nag-Facebook na gumagastos na kung ano-ano, hindi pa rin kandidato, eh simple, dalawang batas, magkaiba ang gumagabay dito. Yung sa barangay NSK elections, Omnibus Election Code na nagsasabing once you file your COC, kandidato ka. Lahat ng pagbabawal applicable na sa'yo. Automated elections, merong particular na section. Talagang sinabi dun eh. Yan nga po yung away dun sa Peñera versus COMELEC eh. Alam niyo po ba yung Peñera versus COMELEC? COMELEC po yung nag-file ng kaso doon. Ganito po yan. Yung isang tao, papunta sa opisina ng COMELEC. Meron siyang bandwagon, meron siyang caravan, nag-iingay na sila. Practically nangangampan niya, file siya ng COC. Pagka-file niya ng COC, paglabas po ng opisina ng COMELEC, nangampan niya na. Sinampahan namin ng kaso, premature campaign. Hanggang sa umakyat kami sa Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, mali ka COMELEC. Eh malinaw dun sa batas eh. Hindi pa siya nangangampanya dahil hindi pa siya kandidato. Yan, yun po yung confusion, yun yung medyo kaguluhan na sana ma-resolve din ng Kongreso balang araw. Peñera versus COMELEC, talo po kami. Si COMELEC, talo kami dyan. Okay, so yung ating campaign period, pakakatandaan nyo, isang araw bago maghalalan, hinto na yan. So September 14 ang halalan, September 13, bawal na. At itong pinakaayaw ng mga kaibigan po ni Director Wally, liquor ban. May liquor ban po. Starting September 13. Yan, hanggang September 14 po yan. Bawal na bawal. At syempre, dahil sila po ay pasok pa rin dun sa ating ibang mga batas panghalalan tulad ng Republic Act 7166, Republic Act 9006, obligado pa rin po sila mag-file ng statements of contributions and expenditures. At ito po ay para sa lahat na naging kandidato. Hindi lang po ito para sa nanalo. Whether nanalo ka or natalo ka, file ka ng COC, ng SOSE. May tanong, sir, nag-withdraw ng kanyang candidacy. Question, kailan nag-withdraw ng candidacy? Kung siya ay nag-withdraw, pasok na ng campaign period, kahit ilang oras mo yan, naging kandidato siya, obligado ka mag-file ng SOSE. But kung before the campaign period nag-withdraw, eh, hindi naging kandidato, sige na, okay na. Okay. Next slide please. So ito po yung ating distrito, madali lang tandaan, 32 po sila. 4 sa Basilan, 9 sa Lanao del Sur, Tig 5 ang Maguindanao Norte at Maguindanao del Sur, 4 sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato, 2 sa Special Geographic Area, kaya naging 32. Kaya po sila naging 32. Next slide please. Pagdating naman po sa ating botante, eto na po, final na po ito ha. Kasi kung matatandaan nyo po, nagkaroon ng registration from February 9 to March 31, exclusively para sa BARM. Naisama na po namin sila. Ito rin yung kagandahan na may bagong batas, Republic Act 12317. Bakit? Kung nasunod po yung naunang batas, kung tama ako, Republic Act 12123.
dahil karugtong na karugtong ng May elections. Kung sino lang yung bumoto ng May elections, sila hindi na makakaboto sa BARM elections. Pero dahil sa Republic Act 12317, sabi lahat ng kwalipikado, kaya nagparehistro po kami kahit maikli. At lahat po ng kwalipikado doon, yung naging rehistradong botante, kasama na po sila dito. 2,393,202 of them. Okay, so ito po yung statistics natin. Meron po kayong 108 citizen municipalities, kaya asahan nyo po mula po sa, ano petsa na po ngayon? Mula po sa last week ng June or first week ng July, meron po kaming palalabasin ng 108 na makina ganito. Kada syudad, kada munisipyo sa BARM, yung aming election officer, wala pong gagawin kundi umikot ng umikot, mag-conduct ng voter education at magpasample ng pagboto gaya ng gagawin natin mamaya. Yan po yung magaganap ulit sa atin. So merong 2,185. Ito po, madali tandaan, no? Clustered precincts, 5,212. Anong ibig sabihin yan? Kung merong 5,212 nagaganang clustered precincts, yan din ang same number ng automated counting machines na gagamitin sa halalan. Ilan yung inupahan ni Comelec? 6,500. Ang gagamitin, 5,212. Mahina po ako sa math. Ano ang difference? Ilan? 1,288, tama? Sa Makatwid, meron pong 1,200, hindi ako nagkakamali, pakicheck na lang, 1,288 na contingency machines si Comelec. May reserba kami na ganong karami. Yung reserba po na yan ay nakakalat na, hindi yan nakasentro, nakakalat na po yan sa mga munisipyo. Bakit? Ano ang polisiya ni Comelec? Dahil ano man po ito makina, gawang tao, talagang pinaghahandaan pong breakdown. Magkaroon ng aberya, anumang pong klase ng aberya, major, minor, operator issue, at hindi na-resolve na isang oras, palitan yung makina na yan. Yung makina, anong gagawin na hinugot? Dadalhin po, meron kaming repair and technical hubs. Doon sa 5 lalawigan, doon sa isang syudad, sa SGA, meron kaming 8 na repair and technical hubs. Dadalhin kung ano man yung issue na yon sa makina na yan, i-repair, balik uli sa sirkulasyon. Sisiguraduhin natin na hindi kukulangin ang makina at ma-resolve sa loob ng isang oras. Ngayon ang tanong, noong 2025 ba, gaano karami ang naglukong makina? To give you an idea, umupa po ang Comelec ng 110,000 automated counting machines noong May 2025. Ang nagamit po doon ay 106,000 something na automated counting machines. Ilan ang na-report sa amin na nagka-problema? 1,200. 0.0, mahina po ako sa matulit, 0.0 something. Pero tingnan nyo pa rin, let's break it down further. 1,200 ang na-report na nagka-problema. Nung tinignan namin yung problema, 900 po doon, operator issues. Nagkamali ng pindot si teacher, hindi na ikabit ng tamang kable, hindi na ilagay ng maayos yung thermal paper, hindi na isara yung thermal paper receptacle, nag-clear ng jam, hindi na diinan. Yung pong makina, hindi nag-latch, hindi sumara. Yun po yung nakita namin. And yet, pinalitan ni Comelec para wala ng issue. Doon sa natitira, 900 minus 1,200, 300. Hindi nyo naman sinabi sa akin, may math pala itong hapon na to. Sana nagtanda tayo ng ano. May requirement pala, sinasabi ko na eh. But sa law school, sir, walang ganun eh, no? 300. Yes. Yun na sir, ano, nakakapagtaka, no? Taga-Comelec, mahina sa math. Buti na lang may ACM na. Okay, sa 300 na nagka-problema na yan, hindi rin po siya major. Lahat po ay na-resolve dun sa technical and repair hubs. So, bakit po naging polisiya ng Comelec na mag-lease na lamang ng makina? Siguraduhin na laging bago. So, itong 6,500 na to, ito ba yung nagamit noong 2025 elections? Hindi po. Karamihan po, almost 100% ay kinuha doon sa mga contingency machines na hindi nagamit. Practically, bago. Dahil doon po sa natira namin almost 6,000 machines na reserva noon, halos lahat po yun, 1,200 nga lang yung pinalitan eh. And the rest ay hindi nagamit. So, practically, bago. Okay, next slide please. Ito sa dali, balikan natin, baka makalito. Meron kayo nakikita parang code, 145, 13, 26, 106. Ang total pong kandidato, 145. Yung 13 yung political parties. Yung 26, yung regional parliament sectoral organizations. Yung 106, yan po yung district representative candidates. Sinamarize ko lang po para magka-idea kayo gaano ba karami yung kandidato sa halalan ito. Yan, 145 po sila. Okay?
Next slide, nakita na po nila ito, madali na tandaan niya. Next slide please. Yan, mga pagbabago para po malinaw sa lahat. Dati po, at ito ay si Deputy Speaker Masura po ay kinatest to this, ang threshold para ikaw ay makakuha ng seat doon sa 40 na nakareserba sa political parties, you must reach at least 4%. Binaba po ng Parlamento, 2.5% na lang. Meron kaming kapuri-puri po dito. Again, pinupuri po namin ang Parlamento dito. Bakit? Compare natin sa party list. Sa party list po, doon sa Republic Act 7941, may original threshold dyan, 2%. Di ba? 2%. Makakuha ng at least 2% ng total party list votes, ang tawag po doon ay reserved seats. Unfortunately, 99% ng nakaupo po doon ay sa ating party list group ay hindi nakakuha ng 2%. So bakit sila nakaupo, all 64 of them? Dahil po doon sa sunod-sunod na doktrina ng ating Korte Suprema, nagsimula yan doon sa Panganiban Formula, ngayon po ang latest yung Carpio Formula, na kung saan ang sinasabi po ng Supreme Court, ang ayon sa pag-i-interpret ng Saligang Batas at ng Republic Act 7941, yung 64 seats na allocated dyan, dapat mapuno. Kaya po yung formula na yan, ito po yan para mapadaliin kasi math na naman sir eh. Ba't ba hindi natin pinagandaan tong math na to? Ang formula po dyan, para mabilis intindihin, party list votes. Sino naka 2%? O sige, sama na kagad. May guaranteed seats. Ang tawag po dyan, guaranteed seats na sila kagad. Kasali na sila. Ang susunod eh, may mga natin na pang upuan. 64 yan eh. Merong second round ng votation. Sino yung mga susunod na mataas? Sila po yung pupuno dun sa kulang. At kung sakaling hindi pa rin umabot sa 64, yung sa second round may third round ng counting application ng formula, kaya po nabubuo yung 64. Remember, natatandaan niyo po merong sa party list natin, million, 9 million yung nasa taas, nakatatlong seats, yung nasa dulo ay 164,000. Nakita nyo? Meron pong ganun eh. Kung sinusubaybayan yung party list, medyo tumaas na po yan. Nasa 200,000 na sila. Pero nung nagsimula po ang party list, meron pong ganun. 120,000, 130,000 ang boto, nasa dulo, may isang seat. Samantalang yun nandun sa taas, nakakuha ng 6 na milyon. Ang laki. Disproportionate po, di ba? Yan. Kasi wala po silang threshold na matatawag. Hindi katulad dito po sa bar. Eh, kailangan ma-reach mo muna yung threshold na 2.5%. Bago ka makasali dun sa hatian ng 40. Ngayon, 13 ang maglalaban-laban. Paano kung isa lang ang makakuha ng 2.5%? Kanino mapupunta yung 40? Dun sa nag-iisang nanalo. Kanya. Eh, siya lang yung naka-attain ng 2.5 eh. Lahat, yes sir, lahat ng 40. Paano kung dalawa sila? Eh kung halos dikit, hati. Tig 20. Eh paano kung hindi sila magkadikit? Nakakuha ng 2.5 yung isa, nakakuha ng 12.5 yung isa. Proportionate distribution tayo. Kaya po dito sa sample namin, kung dalawa, tatlo o higit pa, yung nakakuha nung nakalampas ng 2.5, eh di-distribute po yung 40. Depende sa gaano karami yung nakuha nilang boto. Ang ganda, di ba? Patas eh. Patas yung labanan. Makakuha muna ng threshold, kumbaga may passing grade muna, pumasa ka muna. Tapos ngayon, laban-laban kayo dun sa seats. So, lahat na nakapasa, kung gaano karami po yung makukuhang seats, depende sa botong nakakuha. Kaya ito po talaga pinupuri namin, Deputy Speaker, na napakagandang modelo ng isang party list system. Di ba? Tapos po, next slide. May isa pa eh. May napakaganda pa. Next slide, please. Ito. Isa pa kapuri-puri sa komposisyon ng ating parlamento. Ito na po ang ikalawang batas na nag-implement ng anti-political dynasty provision. Dahil yung nauna yung sa SK Reform Act. Alam niyo po yun, yung chairperson na tatakbo, kandidato bilang SK chairperson at membro ng Sangguniang Kabataan, dapat walang kamag-anak to the second civil degree dun sa barangay na nakaupo, city, municipality, provincial, national. Sa parlamento rin po, merong ganon. Bawal yung merong kamag-anak dun sa kasamahan niyang nominado. Dahil yung pong 13, dahil potential po silang lahat makakuha ng 40, pinag-submit po namin sila ng at least 40 nominees. 40. At dapat do sa 40 na yun, walang magkakamag-anak up to the second civil degree of affinity or consanguinity. Ano ba yung second degree na yan? Ako po yan. Nanay, tatay, lolo, lola. Second, pataas. 1, 2. Gilid, asawa, kapatid. Yan. Pababa, anak, apo. Yan yun. So kung meron po dyan akong kamag-anak, whether by affinity or consanguinity,
hindi pwedeng magkasama doon sa parehong political party. So meron sila, merong anti-political dynasty. Ganun din, doon sa sectors. Dapat walang magkakamag-anak. Paano yan pinapatunayan ng COMELEC? Paano namin i-implement yan? Pagdating po sa political parties, pagdating sa sectoral organizations na nominees po yung mahahalal o mauupo, pinag-submit po namin sila hindi lang ng acceptance of nomination, yung pagtanggap ng pagkaka-nominate sa kanila. Isa pang requirement, affidavit of non-affinity. Dinedeclare po nila under oath na wala silang kamag-anak up to the second degree doon sa mga kasama nilang nominado. At marami po silang kakaharaping kaso kung sakaling matutuklasan natin na nilabag nila yung oath nila na yan. Hindi lang election offense, hindi lang po perjury, hindi lang false statement, meron pa, marami pa. Okay, next slide please. Isa pa kapuri-puri po sa ating parlamento, kung titignan nyo po, una, sa kanilang requirements sa nomination, dapat at least 1 in every 3 ay babae. Meron at merong representasyon ang kababaihan. Di ba po, sana talaga yung ating mga batas, pangkalahatan sa national, sana mapag-aralan nila magawa ito eh. Laban ng bawat Pilipino at mga anak na katulad ko na makananay ang representasyon, inclusivity ng kababaihan. Oh, sir, proud na ako sir, proud mamas boy ako eh. Hindi ko tinatanggihan. Sana ganyan, merong ganyan ano, para assured yung representasyon ng ating kababaihan. Sa pa, tingnan nyo ito yung isa pang pinagmamalaki natin, di ba? Sabi ko kanina, ano man ang maging composition ng 8 na yan, kahit kailan hindi mawawala ng kahit isang representante yung kababaihan dahil may nakareserba sa kanila. Sana mapag-aralan din ito ng ating Kongreso ng yung susunod na iteration, version ng ating party list. Sana may ganito rin. Next slide please. Okay. So para po, kanina nadinig ko rin po, sinabi na rin po ni Deputy Speaker na yung non-Moro Indigenous peoples for this election only, hindi po sila kasali dun sa election at large. Hindi po. Ginagawa na po ngayon ng COMELEC ang rules sa assembly kung saan at least 7 days before September 14, magkakaroon po ng assembleya ang mga potensyal na mahalal bilang nominado ng non-Moro Indigenous peoples at sila ang maghahalal nung dalawa nilang representante for this purpose, for this election. Dahil kasabay din po sila ipoproklama kung matapos na po natin halalan ng September 14. Kasabay po yung dalawa na yan. But for purposes of this election, ang ihahalal po, dalawa sa center communities, isa sa women, isa sa youth, isa sa traditional leaders, isa sa ulama. Ang maganda po dito, nakita rin po namin yung logic eh. Ito po kasi ang napakahabang debate at nadinig ko rin kanina kay Deputy Speaker. Originally, the idea was, kung sino yung membro ng kababaihang sektor, sila-sila yung magbobotohan. Sino yung membro ng youth, sila yung magbobotohan para sa youth rep, ulama, traditional leaders. Ang problema, ang ating pong registration, batay sa Republica 8189, ay hindi nakabase sa sektor. So, imposible pong maipatupad ni COMELEC yung ganong klaseng pagboto na nakareserve sa sektor lang kung ganitong klase yung ating registration. Kailangan po kaming magparehistrong muli, ma-identify, mag-qualify sa sektor at para po magkaroon sila ng karapatang bumoto exclusively sa sektor nila. Pero sa amin po sa operations, may isa pang problema yan. Tingnan nyo. Halimbawa, sabihin na natin, identify na, syempre si ma'am, halimbawa po sample, si ma'am ay sa kababaihan, kabataan din siya. Diba? So may dalawa siyang sektor. Sa makatuwid, pag nagbotohan, karapatan niyang bumoto sa dalawang sektor. So, question, sa isang automated elections, magkakaroon tayo ng gaano karaming balota. Ang una pong malilito dito, hindi ang ating mga kababayang botante. Ang unang malilito dito, sigurado na ako, sa dami ng balotang nasa harapan niya, baka yung teacher, baka yung electoral boards. Yun ang unang malilito. Baka yung naibigay na balota kay ma'am, para sa ulama, syempre, yung kababayan natin, medyo maraming tao, hindi na nabasa, bumoto, yun yung problema. Baka lalo magkaroon ng gulo. Kaya po kami naniwala din doon sa ginawa ng ating parlamento na at least pag-aralan natin maigi, but for purposes of the September 14 elections, election at large ng nominado. At eto maganda, lahat po pwedeng bumoto. So ang isang tao, anong ibig sabihin ng isang tao dito, ang botante sa bar, si 2,393,202 vote for one sa political parties,
vote for 1 sa district representatives, but vote for 6 pagdating sa sektor. 6 yung bobotohan nila. 2 sa settler, 1 sa kababaihan, 1 sa ulama, 1 sa kabataan, sa traditional leader. Teka muna, hindi ako miyembro. Walang problema dahil yung mismong batas natin ang nag-allow sa'yo na bumoto. Ano ang kagandahan po na nakikita natin dito? Tinitingnan lagi kasi ni Comelec yung silver lining. Tama, hindi nasunod yung votation by sector. Pero ang kagandahan dito, halimbawa kami po ni Sir Darwin ay talaga namang sumusuporta sa aming mga nanay o kababaihan. Kami paglalaban namin iboto, nakikita namin karapat dapat umupo sa women's sector. Meron siyang pagkakataong kumuha ng suporta kahit hindi niya kabahagi sa sektor. Dahil vote for 6. Yan po yung magaganap sa September.